Ina, kumain na po kayo. Ikaw ang kumain. Isang araw ka na pong hindi kumakain. Ikaw rin, isang araw ka na rin hindi kumakain. Kainin mo na lang ito. Huwag mong itapon, pwede pa namang ibabad sa tubig. Ayoko na, anak. Noong panahon ng taggutom, kung ano ang makakain, iyon ang buhay. Hindi ba may pagkain pa sa bodega ng ngayon? Sabi ni Tio Lindehay. Ipagtatabi raw muna ang pagkain para sa mga lalaking kailangang magtrabaho. Wala tayong lalaki sa pamilya. Hindi naman ako lalaki, ina. Ang tiisin ng lahat at mabuhay ay mas mahalaga kaysa sa ano paman. Huwag kang mainay. May bumaba mula sa kabundukan. Huwag mong buksan, Tio. Kung talagang gusto nilang pumasok. Hindi ito mapipigilan ng pinto. Andyan na ang mga lobo. Siya ang nagdala ng karne rito. Siksuya ay kaibigan ni Itay. Dati, iniligtas ng tatay mo ang isang maliit na lobo na halos mamatay na sa ginaw. Sabi niya, tinalian niya ito ng tansong tali. Para hindi ito makapanakit ng hindi sinasadya. Kahit hayop, marunong tumanaw ng utang na loob. Pero ang ilang tao, mas malala pa sa hayop. Naaalala mo ba ang bahay ko? Buksan mo ang pinto, Lindehay. Naamoy ko ang karne. Aba, may karne nga. Pangit na hayop ka. Sinong sinusubukan mong takutin? Para sa nanay ko ang karneng ito. Para sa nanay mo, ha? Gutom na ang buong nayon. At ngayon, nagagawa ninyong kumain ng mag-isa. Noong 3 araw na gutom ang nanay ko. May nagtanong ba sa inyo kahit minsan? Hindi ba masikip ang bodega? Huwag ka ng maraming satsat, kung ano ang galing sa bundok ay akin ang ngayon. Ilabas mo at ipamigay. Kung inihatid ito sa pintuan ko, akin na ito. Kahit hayop ang naghatid, akin pa rin ito. Kung gayon, tanungin mo siya kung papayag siya. Linye, huwag mo kaming takutin gamit ang lobo mo. Patay na ang tatay mo. Wala na kayong sandigan, di ba? Lindayong, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Tumahimik ka, biyuda. Hindi mo sakop ang usapang ito. Ulitin mo ang sinabi mo. Sabi ko, walang tutulong sa biyuda. Tulong, huwag mo akong kagatin. Huwag kang mangagat ng tao. Ano ang sinabi mo kanina? Ako, nagkamali ako ng sinabi. Sabihin mo sa nanay ko. Ginang, nagkamali po ako. Lakasan mo, Ginang, nagkamali po ako. Ngayon, pantalon lang ang kinagat. Sa susunod, hindi na ako makakasiguro. Maghintay ka lang, Lindehay. Hindi ka patatawarin ng kapitan. Hindi maaari, tinangay ng baha ang bodega. Nasira ang imbakan. Ngayon, gusto mo pa rin bang hatiin ang karne namin? Tapos na, nababad na sa tubig ang lahat. Huwag mong itapon, patuyuin natin, pwede pa itong kainin. Sino ang nag-utos sa inyong buksan ang likod na pinto? Sino ang nagpapasok sa tubig? Kapitan, galing sa bungad ng bundok ang baha. Hindi na ito mapigilan. Ano na namang nangyari sa inyo? May karne sa bahay ni Linye. At may kasama pa silang lobo. Ang puting lobong iyon, sumusunod sa kanya. Sumusunod sa tao ang lobo. Nakita ko ito ng sarili kong 2 mata. Nagdala na nga siya ng karne kay Linye, nangagat pa sa akin. May karne sa bahay nila. Gumuho na ang bodega. Ano ang karapatan nilang kumain ng karne? Tara, puntahan natin. Inom po, ina. Bigyan mo muna siya ng 1 piraso. Kain na. Iniligtas mo kaming mag-ina. Hindi na kita hahayaan magutom mula ngayon. Lolo, gumuho ang bodega ng bigas na yon. Darating sila para agawin yon. Nandito na sila. Linye, buksan mo ang pinto. Nabaha ang bodega ng bigas ng buong nayon. Ang pamilya mo, nakakakain pa nga ng karne. 3 araw nang walang kain ang nanay ko. Hindi naman sobra kung 1 higop ng sabaw, di ba? Pare-pareho tayong taga-isang ngayon. Kung may karne ka, dapat ilabas mo at paghasyan. Noong kami ang naubusan ng bigas. Ganoon din ba ang isip ng kapitan? Huwag kang magpalusot, galing bundok ang karne. Ang bundok ay sa nayon. Bakit, hindi pa sapat ang pagluhod mo kanina? Linye. Huwag mong akalaing dahil lang may 1 lobo ka, ay kaya mo nang baliwalain ang angkan. Sa angkan? Noong lumuluhod ang nanay ko at nagmamakaawa para sa kalahating mangkok ng bigas. Nasaan ang angkan noon? May patakaran ang bodega ng bigas. May patakaran din ang bahay namin. Anong patakaran? Ang karne na pampaligtas buhay, sa nagligtas lang ng buhay kakainin. Isa lang siyang hayop, anong klaseng tagapagligtas siya?
Mas tao pa siya kaysa sayo. Chenlan, ang galing ng pinalaki mong anak. Paano ako tinuruan ng nanay ko? Hindi mo na kailangang pakialaman. Linye, naubusan ng bigas ang buong nayon. Mas mabuti kung marunong kang makiramdam. Kung hindi, baka pati ang lupa ninyo sa likod ng bundok ay hindi mo rin maprotektahan. Gusto mong galawin ang likod bundok ng pamilya ko. Nandito na ang baha. Ang angkan ang magpapamahagi ng sama-sama. Para mabuhay tayong lahat. Nang gumuho ang bodega ng bigas, saka mo lang naalala na ang likod bundok namin ang daan para mabuhay. Huwag mong kalimutan, doon namatay ang tatay mo noon sa bundok na yon. Sinumpa ang bundok na iyan para sa pamilya Lin. Namatay ang tatay ko sa pagbabantay sa bundok. Iyan sino ba ang nakakaalam? Kapitan, malakas ang ulan at madulas ang daan. Baka mahulog ka sa putik. O, aba, ang tapang mo. Pero kapag gutom na ang tao, kung ano-ano ang kaya niyang gawin. Bantayan mo ang karne mo. At bantayan mo rin ang nanay mo. Lolo, napagtuunan niya ng pansin ang likod bundok. Hindi lang likod bundok ang target niya. Ang habol niya ay ang nasa bundok. At pati ang iniwan ng tatay ko. Kailangang makuha ang bahaging iyon ng likod bundok. Pero ang lobo na yon. Kahit gaano pa katalino ang lobo, hayop pa rin ito. Kapag gusto ng tao man lamang, marami siyang paraan. Dayong, huwag na lang siguro. Ang weird talaga ng puting lobo na yon. Anong asar yan, marami namang tao kapag araw. Binibigyan ko lang ng respeto si Linye. Punit na ang laylayan ng pantalon mo sa kagat. Tumahimik ka. Sabi ng kapitan. May karne pa sigurong natitira sa bahay ni Linye. Kapag nakuha ko, hati tayo. Kung totoo, huwag ka ng maraming satsat at umakyat ka na sa pader. Tingnan mo, may itinatago pa. Nasaan ang lobo? Malamang tumakbo na papunta sa bundok. Ano na naman kay Dayong? Mabait na lobo, mabait na lobo. Sabi ko na ngang huwag kayong pumunta. Nagkita na naman tayo. Wala akong kinalaman dyan. Siya ang nagsabi na pumunta ako. Zhao Mazi, ibinenta mo ako. Naparito para magnakaw. Sino ang nagnakaw? Naubusan ng bigas ang buong ngayon. Kinukuha ko ito para sa lahat. Nakaw pa rin ang tawag doon. Naglalakas loob kang sabihing nagnakaw ako. Pamangkin ako ng kapitan ng ngayon. Kahit magbalat kayo ka pa bilang kapitan, magnanakaw ka pa rin. Ano ang pinupulot mo? Paano mo nakuha yan? Paano mo ibabalik? Linye, huwag kang lumabis. Ibabalik ko, ibabalik ko. Ano pa, ano pa? Humingi ka ng tawad sa ina ko. Pinapahingi mo ako ng tawad sa isang biyuda. Nagkamali ako, iho. Hindi ko dapat ninakaw ang karne. Hindi ko dapat kayo minura. Hindi sa akin ka dapat humingi ng tawad. Sa konsensya mo dapat humingi ng tawad. Kung may iba ka pa. Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta rito? Wala talaga. Hindi natulog ang pinuno kagabi para bantayan ang magnanakaw. May narinig akong kaluskos. Tingnan natin. Malinaw na ba? Pinaluwag mo ang lobo para manakit ng tao. Hating gabi siyang umakyat sa pader ng bahay ko. Sinasabi mong ako ang nanakit ng tao. Naparito siya para tingnan kung may sobrang bigas at karne sa bahay mo. Gusto niyang tumulong sa pagbahagi sa nayon. Ang galing talaga ng bibig ng pinuno mo. Nagagawa niyang gawing banal ang magnanakaw. Linye, gutom ang buong nayon. Hindi naman tama na isabit niyo sa labas ang karne niyo. Ibig mong sabihin, mas tama pang magutom hanggang mamatay ang pamilya ko. Hindi ko sinabi yan. Pero iyan ang ginagawa mo. Kapag kabataan ang nagsasalita, mag-iwan ka ng kaunting puwang. Noong inagaw ninyo ang karne na para iligtas ang buhay ng nanay ko. Nag-iwan ba kayo ng puwang para sa amin? Sinasabi ko na ngayon. Kapag gutom ang matatanda at mga bata, pwede silang lumapit at humingi ng isang mangkok ng sabaw. Ang ninakaw at inagaw. Ang sinumang nagbalak sa nanay ko, siya ang tanungin nyo. Akala mo dahil may lobo ka, pwede ka nang maghari-harian sa nayon. Hindi ako nagmamagaling. Mula ngayon, hindi na ako luluhod. Tandaan mo iyan, tumigil ka riyan. Punasan mo ng maayos ang mga bakas ng paa mo. Sa bakuran ko, walang bakas ng magnanakaw. Walang silbi. Hindi ko malunok ang galit na ito, Tio. Kung hindi mo malunok, gumawa ka ng paraan. Pagsukahin mo siya. Anong nangyari kay Aye? May ingay sa bundok. Lolo at Lola, isara ang pinto.
Huwag ninyong papasukin ang kahit sino. Talaga bang bubunot si Dayong? Iyan ang mismong itinayo noon ni Lin Qingshan sa sarili niyang kamay. Ang poste na itinayo ng patay sasagabal pa sa daan ng mga buhay. Kung gayon, subukan mong tingnan kung mapipigilan ka ng mga buhay. Tio Li, tamang-tama ang dating mo. Sabi ng kapitan ng ngayon. Sa gitna ng baha. Ang likurang bundok ay isang pamamahala ng ngayon. Tama ang sabi ng kapitan. Kung ganoon, siya mismo ang magbunot. Huwag mo akong takutin sa kalokohan mo na parang hayop. Noong itinayo ng tatay ko ang batong pananda na ito, nilagyan pa yon ng thumbprint ng ngayon. Kung sino ang bubunot, siya ang nang-agaw ng lupa. Kapag nag-agawan sa lupa, mamamatay sa gutom ang buong ngayon. Kayo pa rin ang sumasakop sa likurang bundok. Ikaw ang walang hiya. Sa likurang bundok namin may tumutubong ani na. O gumuho na ba ang bodega ninyo? Gusto mo bang ipambayad sa iyo ang lupang ninuno namin? Sabi ko na, huwag kang kikilos. Anong tingin mo sa sarili mo? Umuwi ka at sabihin kay Lindehay na kung gusto niya ang likurang bundok, dalaan niya ng tunay na lakas. Kung wala siyang maipakita, huwag na niyang ilabas ang mga kuko niya at umalis na. Kakagat na talaga ang lobong ito. Linye, tandaan mo ito. Kita tayo bukas sa bulwagan ng mga ninuno. Hindi na kailangan pang hintayin ang bukas. Ngayong gabi dito sa Pamilya Lin. Pirmahan na lang ito ni Chenlan. Kalahating sako sa bodega, kunin mo. Ito ang titulo ng lupa sa likod ng bahay ko. Hindi ibinenta, pansamantalang hawak lang ng angkan. Gaano katagal ang pansamantalang hawak? Pag humupa ang baha, saka na natin pag-usapan. Kung gayon, hindi na ibabalik. Kay Chenlan, naputulan ng supply ng bigas ang buong nayon. Ang likod ninyong bundok lang ang tanging daan papasok sa kabundukan. Nakatayo lang kayo riyan at gusto ninyong makita ang lahat na mamatay sa gutom, ha? Noong ang pamilya ko ay naubusan ng bigas, nagbigay ba ang angkan kahit isang butil? Huwag nang maraming satsat, idiin mo na ang thumbprint. Kung hindi ako pipirma, dahil yan ang iniwan ng ama ni Aye. Patay na ang asawa mo. At patay na nga, ginagamit pa para mamilit ng tao. Pakawalan niyo ang ina ko. Linye, ang pagdala mo ng lobo sa bulwagang ninuno ay para kang nag-aklas laban sa angkan. Ang pagpipilit ninyong thumbprint ang ina ko ay pang-agaw ng lupa. Ginagawa ito para mabuhay ang buong ngayon. Hindi sa pang-agaw na kukuha ang ikabubuhay. Dumating ang biyuda. Sino ang sinasabi mong nagnakaw? Sino ang nagbihis na parang si Baji kagabi? Sino ngayon ang pilit na nagpapapirma ng thumbprint sa ina ko? Lolo, huwag po kayong manggulo. Ina, hindi ako ang may gulo ngayon. Ang likod na bundok ng nayon ng Lin ay voluntaryong ibinibigay sa pansamantalang pamamahala ng angkan. Saang mata niyo nakita na kusang loob ang pamilya ko? Kung hindi ka pipirma, kahit isang subo ng pagkain ay hindi ibibigay sa'yo. Hindi ibibigay sa'yo. Hindi kailanman kumain ang pamilya ko ng bigas ninyo. Mamamatay sa gutom ang ina mo. Kung mamamatay siya, ikaw rin ang may kagagawa ng pagkamatay niya. Linye, pag-isipan mo ng mabuti. Paglabas mo sa bulwagang ito, ang pamilya mo ay laban sa buong nayon. Hindi ikaw ang nag-isang boses ng buong nayon. Naglalakas loob kang punitin ang kasunduan ng angkan. Ang kasunduang sa pilitang kinuha ay walang bisa. Ina, alis na tayo. Lolo, mula ngayon, kung sino mang magpipilit sa iyong mag-thumbprint, puputulin ko ang kamay niya. Akala mo kaya mong pigilan? Subukan mo. Pero huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Ang mga nasa bundok hindi nakakalimot sa ganti. Lolo. Ina, nakakalakad ka pa ba? Hindi mo na kailangan ng tulong. Halos nakuha mo na ang thumbprint nila kagabi. Ngayon gusto mo pang mamilit. Hindi nila yon palalagpasin. Kilalang kilala ko ang batang ito. Noong pumapasok sa bundok ang tatay mo noon, lagi niya siyang isinasama. Iniligtas niya si Xuya. Kinikilala ni Xuya ang pangalang Xuya na ito. Hindi pwedeng laging puting lobo ang itawag sa kanya. Ang puti ng balahibo mo. Mas malamig pa kaysa kutsilyo ang pangil mo. Mula ngayon, Xuya na ang itatawag sa'yo. Kung alam lang ng tatay mo na bumalik siya. Matutuwa siya. Anong bundok ba ang gusto niyang hanapin ko? Kagagaling lang sa panganib. Ina, umuwi ka muna sa bahay. Ikandado mo ang pinto. Kahit sino pa ang dumating, huwag mong buksan. Ikaw lang ang pumunta. Hindi ako mag-isa. Mga ngaso. Iniwan ng tatay ko. 6 na araw nang umuulan. Dumaan sa Dongling. Huwag kayong makinig sa pananakot niya. Bilisan mo, sabi ng leader ng grupo. Kung sino ang unang makahanap ng siwang na kuweba. Siya ang unang makakakuha ng bigas. Nasa Dongling na sila. Huwag kang gagalaw, hindi ka pwedeng dumaan sa Dongling. Ang bilis nilang dumating.
Baka natagpuan na namin ang siwang na kuweba ng pamilya mo. Guguho ang Dongling. Isinulat ng tatay ko sa mapa na kapag lumampas ng 7 araw, lulunukin ng Dongling ang tao. Ang tatay mong 10 taon nang patay. Kaya pa rin pakialaman ang daan ngayon. Dayong, bakit hindi na lang tayo dumaan sa Xiling? Aabutin tayo ng kalahating araw sa Xiling. Paglampas sa Dongling, Laoli Road na agad. Sino ang takot, huwag nang sumama. Tay, natatakot ako. Walang problema, sundan mo lang si Dayong. Kung gusto mong mamatay, walang haharang sa'yo. Huwag mong isama ang bata. Linye, huwag kang magpanggap na mabait. Hindi mo ba gustong ikaw lang ang umangkin sa mga paninda sa bundok? Makakahanap pa ng mga paninda sa bundok. Kapag wala ka ng buhay, saan ka pahahanap? Huwag kang manakot ng tao. Mapanganib na daan sa Dongling. Huli na. Ano ang tunog na yon? Tay. Naniniwala ka na ba ngayon? Isang maliit na bahagi lang ang gumuho. Salamat sa pagliligtas sa anak ko. Madulas ang daan kanina. Itinulak ako ni Uncle Dayong. Kaunti lang ang tulak sa bata. Kalokohan. Ikaw pati bata kaya mong itulak. Hindi. Hindi kita sinagip dahil karapat-dapat ka. Kasi iyon ang itinuro sa akin ng tatay ko. Kung makapagliligtas ka sa bundok, huwag mong hayaang may mamatay. Pero may utang ka pa kay Xiaohu. Umuwi ka sa nayon at magpaliwanag ng malinaw. Ano yon? Ang kahon sa bahay namin. Ang kuweba ng Laoli. Ito ang gustong makuha ni Lindehay. Nanay ko. Ano ang ginagawa ninyo? Chenlan, nasaan si Linye? Wala siya rito, sakto, halughugin na natin. Bakit niyo sinasaliksik ang bahay ko? May nawalang bigas sa nayon. May nagsabing nakita raw niya ang sako ng bigas sa bahay mo. Wala nang laman ang mga kaldero ko. Saan galing ang sako ng bigas? Kung walang laman o meron, malalaman lang kung halughugin niyo. Hayagan niyong ninanakaw ito. Nasa harap natin ang baha. Ang pagtatago ng bigas para sa sarili ay paglalagay sa buong nayon sa panganib. Kung ganon, unahin niyong halughugin ang sarili ninyong bahay. Ang tapang mo pang sumagot. Nandito na ang lobo. Hinadlangan siya ni Xuya. Huwag ninyong hayaang isama niya ang iba. Chenlan. Kung aalis ka, ibig sabihin may itinatago ka. Anong itatago ko? Ang dapat mahiya ay ang taong nagbunot ng panandang poste sa gitna ng gabi. Parang may tunog sa likod na pader ng bahay na ito. Ina. Sa bahay ni Cha. Ina. Tulungan niyo ako. Nasugatan ba si Ina? Hindi, siya ang nagligtas sa akin. Ang lobo na ito, nakaamoy talaga ng pagguho. Hayop lang yan. Sambalang. Dinala mo ang mga tao para halughugin ang bahay ko. Samba rin lang iyon. May nagsumbong na nagkukubli ka ng bigas. Sinuri ko ito ayon sa mga tuntunin ng angkan. Halos mamatay ang ina ko sa loob. Tapos sasabihan mo ako ng mga tuntunin ng angkan. Hindi ko rin alam. Nagkamali ka, hindi niya alam. Nagkamali ka, alam niyang pumunta rito para halughugin ang bahay ko. Hindi mo alam kung may bigas sa bahay ko. Pero alam mong wala ako sa bahay. Pinuno ng nayon ang bilis ng balita mo. Tiyo, tulungan mo ako. Lindayong. Hindi mo ba sinabi na lahat ng nasa bundok ay sa nayon? Kung ganoon, itong nabasag na pinto mo, sayo na rin. Linye, huwag kang magmadali. Aye, iyon. Delikado yan, hindi pwedeng hawakan. Kahon ng pamilya ko. Bakit mas kabado ka pa kaysa sa akin? Sa gitna ng baha ngayon. Lahat ng supply ay dapat ibigay at sabay na suriin ng grupo. Isa pang hakbang mo, subukan mo lang. Talagang may bigas. Talagang nagkubli siya ng bigas. Ito ang buhay na iniwan ng tatay ko para sa mag-ina niya. Sino mang mangahas kumuha nito sa akin, ipapakita ko sa kanya. Hindi wala ang pamilyang Lin. Sa gitna ng baha ngayon. Lahat ng supply ay dapat may rehistro at ibigay sa pangkat na nagroronda sa bundok. Ang talaan, bigas at asin ay dapat sabay na itago ng angkan. Bakit ko ibibigay sa iyo ang mga gamit ng tatay ko? Dahil ako ang pinuno ng angkan. Ang pinuno ng angkan ay para sa mga buhay. Hindi niya sakop ang mga naiwan na alaala ng tatay ko. Nagkubli ka pa ng napakaraming bigas, tapos ikaw pa ang may lakas ng loob. Ilang sako ng asin at 2 supot ng tuyong bigas. Sapat ba yan para makakain ang buong nayon ng isang beses?
Kahit ganoon, kailangan pa ring hatiin. Noong gutom na gutom ang anak ko at tubig ulan na lang ang iniinom niya. Ano ba ang hinati niyo para sa amin? Shenlan, huwag mong kalimutan na nasa nayon ng Lin pa rin kayo. At huwag mo ring kalimutan yan. Walang utang ang pamilya ko kahit isang butil ng bigas sa nayon. Nagpalipad ka pa ng mga lobo para bantayan ang bigas. Kung ipipilit mo pa, ang buong nayon ang lalaban sa'yo. Sinabi ko nang ang matatanda at mga bata lang ang pwedeng kumuha ng sabaw. Ang mga nagnakaw, ng agaw at gumamit sa aking ina para manakot ay walang bahagi. Ano ka ba sa tingin mo? Para magtakda ng tuntunin sa buong nayon. Ako ang taong kalaligtas lang sa buhay mo. Hindi dahil nakapagligtas ka ng tao ay pwede mo nang angkinin ang bundok. Ganyan din ang naisip ng tatay mo noon. Ano ang nangyari sa huli? Huwag mo nang gamitin ulit si tatay ko sa usaping ito. Hindi kita hahayaang makalabas ngayon sa bakurang ito. Sige, kung hindi mo ibibigay, hindi rin kita agawin. Tio, alis na tayo. Nakita niya. Ano ang nakita niya, kuweba ng Laoli? Ano ang kuweba ng Laoli? Ang lugar na pinupuntahan ng tatay ko noon sa kailaliman ng bundok para umiwas sa ulan. Isang kuweba kung saan itinatago ng mga mangangaso ang asin, gamot at tuyong bigas. Hindi kailanman sinabi sa akin ng tatay mo yan. Baka natatakot lang siyang mag-aalala ka. Hindi pwedeng maliitin si Lindehay. Noon pa ba ay pinaghinalaan na siya ng tatay ko? Bago maaksidente ang tatay mo, sinabi niyang mali ang tala sa imbakan ng bigas. Pero kinabukasan, pumasok siya sa bundok at hindi na bumalik. Sino ang nagsabi sa kanyang pumasok sa bundok? Lindehay, hindi pwedeng manatili sa bahay ang ledger na ito. Saan ka pupunta? Ngayong alam na ni Lindehay ang kinaroroonan ng kuweba ng Laoli. Tiyak na magpapasugo siya ng mga tao roon. Suya, ikaw ang magturo ng daan. Tio, bakit hindi mo inagaw kanina? Dahil napakaraming taga nayon noon. Lakas loob ba niyang sumuway sa'yo, sa utak mo ba, puro agaw lang ang alam? E ano ngayon ang gagawin? Hayaan mo siyang dala ang ledger. Hindi mahalaga ang ledger. Ang mahalaga, hanapin mo ako, leader. Mabilis ang mga paa mo at mahina ang loob mo. Bagay ka sa pagsubaybay. Subaybayan si Linye. Kakagatin ako hanggang mamatay ng puting lobong iyon. Sundan mo siya at alamin mo ng malinaw kung nasaan ang kuweba ng Laoli. Pagbalik mo, sa'yo na ang sako na ito. Kung mahalata ka, ano naman? Kung ganoon, huwag ka nang bumalik. Narinig mo, huwag kang gumawa ng kalokohan. Ako ang unang papatay sa'yo. Sige, ako na. Lin Qingshan, patay ka na pero may iniwan ka pang panangga. Pero sa pagkakataong ito, hindi mo sila mapoprotektahan. Wala na ang bodega ng bigas. Hindi na natin kayang manatili sa nayon. Lumabas tayo ng nayon at humingi ng tulong sa bayan. Huwag kayong akyat sa tulay, maluwag na ang mga haligi. Kung hindi tayo akyat sa tulay, hihintayin na lang ba nating mamatay? Linye, huwag mo kaming takutin. Ilang dekada nang nakatayo ang tulay. Hindi naman ganoon kadaling maputol. Binaha ito buong magdamag. Walang laman ang ilalim ng tulay. Ngayon marunong ka na rin sa tulay. Hinarangan ng mga lobo ang daan. Nakikita mo. Ayaw niyang makalabas ang lahat sa nayon dahil gusto niya tayong pilitin na lumapit sa kanya. Nagligtas ako ng buhay. Iligtas mo ang lolo ko. Hilain niyo si Lee. Kaunti na lang, patay na sana ako. Ngayon, madali pa bang maputol ang tulay? Nasa tapat ang rescue team. Hindi sila makakatawid. Kung ganoon, anong gagawin natin? Wala nang bigas, wala na ring tulay. Huwag kayong mataranta, may likod pa ng bundok. May mga hayop sa likod ng bundok. May kuweba at may bigas. Basta mapapakuha kay Linye ang dating kuweba ng pangangaso. Mabubuhay ang buong nayon. Kakasira lang ng tulay, alam mo na agad na may bigas sa kuweba ng Laoli. Mahusay ang hula ko at tama rin ang hula mo. Kung alam mo talaga ang daan para mabuhay, isama mo na ang lahat doon. 2 araw nang walang kain ang matatanda sa bahay namin. Mga tita, matatanda, mga bata. Ang matatanda, bata, at may sakit pwedeng kumuha sa akin ng isang mangkok ng lugaw. Pero ang daan papasok sa bundok, hindi ko ibibigay. Lindehay, ano bang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sa pagliligtas ng tao, tutulong ako. Hindi kita hahayaang gamitin ang buhay ng buong nayon para agawin ang mga gamit sa bahay ko. Hindi pwede, pagtalikod yan sa angkan. Hindi kita pinagkakatiwalaan. Naglalakas loob kang dungisan ako sa harap ng lahat. Sige, tanungin ko nga kayo, talagang nawala ba ng tuluyan ang bigas sa imbakan? Ubos na ba ang bigas sa bahay nyo? Puro kahungkag, pati sa bahay ng pinuno ng nayon ay naubos din ang bigas. Kung gayon, saan galing ang tuyong bigas sa bulsa ni Zhao Mazi? Huwag na magsalita kung walang ebidensya.
Magkakaroon ng ebidensya. Ngayon na mismo. Lolo, mag-ingat ka. Bilisan, harangin si Zhao Mazi. Silipin mo lang kung nasaan ang kuweba, saka umalis. Silipin lang at umalis na. Panginoong Lobo, hindi ko kinain ang karne mo. Ano ito? Ako mismo ang kumuha niyan. Ikaw ang nagdikit sa akin ng tatak ng sako ng bigas at ng imbakan. Sino ang nagbigay niyan sa'yo, Linye? Hindi ko pwedeng sabihin, pinuno ng grupo. Ang pinuno ng grupo ang nagbigay niyan sa akin. Sinabi niyang sumunod ako sa'yo para hanapin ang kuweba ng Laoli. Zhao Mazi, gusto mo bang mamatay? Bakit ka nagmamadali? Hindi pa siya tapos. Wala nang mailalabas ang imbakan ng bigas. Sa likod na silid ng bahay ng pinuno ng grupo, may ilang sako pa ng tuyong pagkain. Nakita ko na, nabuhat ko pa nga. Sa wakas, nagsasabi ka na ng totoo. Kung gusto mong mabuhay, dalhin mo ito. Dalhin mo ang sako ng bigas na ito at sumama ka sa akin pabalik sa nayon para ulitin mo ang sinabi mo. Pagbalik ko, bubugbugin nila ako hanggang mamatay. Kung di ka babalik, ngayon ka na niya papatayin. Babalik ako. Huwag kang magmadali, malapit nang dumating ang bayad sa talo mo. Lolo Lee, sinabi ko na ang totoo. Bakit mo pa ako dinadala sa bundok? Para makita mo kung ano ang sa amin. Ayokong makita. Sa likod ng 300 saksiling, dito ang pasok sa Shihu. Talagang may lagusan. Ina, mag-ingat ka sa paa mo. Talagang nag-iwan ka sa amin ng daan para mabuhay. Sapat na ito para sa ilang araw. Ay, titingin lang ako. Walang gagalaw, sinanay muna ang kakain. Gutom pa rin ang matatanda at mga bata. Kumain ka muna. Kapag buhay ka, saka ako magkakaroon ng loob na iligtas ang iba. Dalhin mo ito pabalik at ipamahagi sa matatanda at mga bata. Walang mapupunta sa mga taong tulad ni Lindehay. Paano kung magsama siya ng mga tao para mangagaw? Kung ganoon, ipaalala mo sa kanya ang usa at ang lobo. Zhao Mazi. Noong 10 taon na ang nakaraan, ikaw ang naghatid ng butil para sa kanya. Kutsinero lang ako noon. Hindi ko alam na ayuda pala ang butil na yon. Sa pagkakataong ito, sa ama mo yan. Nalaman ng tatay ko na nagtatago sila ng sariling bigas. Ito ang tela ng pangangaso na suot ng tatay mo noon. Hindi namatay ng aksidente ang tatay ko. May dumarating. Linye, lumabas ka. Matalas ang ilong mo. Tigil sa dami ng salita. Ilabas mo ang laman ng kuweba. Pag-ari iyan ng buong nayon. Sino ang nagsabi sa iyo na nandito ang kuweba? Hindi ako. Wala akong sinabi. Kahit hindi ka magsalita, mahahanap din namin. Mali pa ang daan mo papuntang Dongling. Hindi ka bagay na maghanap. Naputol ang tulay sa kabundukan. Naiipit ang buong nayon. Gusto mo pang angkinin mag-isa ang pagkain. Narito ang lugaw, bigas, at gamot para sa matatanda at mga bata. Kung agawin mo, linawin mo muna kung para kanino. Gagawin mo bang imbakan ng likurang silong ng pamilya Xu ang para sa buong nayon? Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Nailipat na ang lahat mula sa kuweba ng Laoli. At ang mga lobo, ulitin ko. Para sa matatanda at mga bata lang iyan. Ang mga agaw walang buhay na makakakuha. Nangahas ka pang pakawalan ang mga lobo para kumagat ng tao. Kung susugod ka sa akin, hindi ako awat. Gusto mo na namang galawin ang nanay ko. Noong huli, manggas mo lang ang nakagat ko. Sa pagkakataong ito, kamay mo na. Ako ang mali, hindi na ako mga agaw. Umuwi ka at sabihin mo kay Lindehay. Kung gusto mong mabuhay, sumunod ka sa mga patakaran ko. Kung gusto mong mangagaw, may mga patakaran din sa kabundukan. Hintayin mo ang lolo niya. Hindi sila titigil. Kung ganoon, hindi sila makapaghihinto. Habang mas nagmamadali sila, mas mabilis silang mabubuking. Papunta yan sa bahay ng pinuno ng angkan. Hindi sa sambahan. Nasunog ang kabinet ng talaan ng angkan. Bilisan niyong apulahin ang apoy. Sino ang napakawalang hiya na nagsunog ng sambahan? Linye, naglakas loob ka pang bumalik. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi pa ba sapat na nagdala ka ng mga lobo para angkinin ang bundok? Ngayon gusto mo pang sunugin ang sambahan at sirain ang talaan ng angkan. Gusto mo bang putulin ang ugat ng nayon ng Lin? Si Linye ang nagsunog niyan. Hindi ba siya nasa bundok kanina? Nasa bundok siya. Sino ang nakakita? Matagal na niyang kinamumuhian ang pinuno ng angkan. Mismong sa angkan. Hindi siya, sino pa?
Ako, kaya kong patunayan na nasa bundok siya. Zhao Mazi, pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Ikaw ang nagsunog ng langis ng ilawan. Siyempre may langis ng ilawan ang sambahan. Noong magliyab ang sambahan, ikaw ang unang lumabas. Ang hawak mo ay kahon ng talaan ng angkan. Hindi timba ng tubig. Tagapiga ba ng apoy o magnanakaw ka? Bilang pinuno ng angkan, siyempre unahin kong iligtas ang talaan ng angkan. Ang kabinet. Nasunog din ba ang kabinet na pinaglalagyan ng talaan ng bigas sa sambahan? Matagal nang nagulo ang talaan ng bigas dahil sa baha. Mahalaga pa ba kung masunog o hindi? Kung nagmamadali ka, bakit ako matatakot? Nagpapalusot kang sunugin ang mga talaang hindi pa natapos siya sa atin ng tatay ko noon. Huwag kang magkalat ng kalokohan. Ito ang iniwan ng tatay ko sa kuweba ng Laoli. Nakasaad dito ang 30 sako ng ayudang bigas 10 taon na ang nakaraan. 20 sako ang nailagay sa imbakan. Kulang ng 10 sako. Kulang ng 10 sako. Noong sakunang iyon 10 taon na ang nakalipas, may mga taong nagutom hanggang mamatay. Isang sirang libro. Kung sinasabi mong si Lin Qinshan ang sumulat niyan, siya nga. Hindi ba tatay ko ang sumulat niyan? Nakikilala ng nanay ko ang sulat kamay ni Qinshan. Manugang ka niya, syempre kakampihan mo siya. Zhao Mazi, ano ang sabi mo kanina? Zhao Mazi, pwede ang pagkain kahit paano. Pero ang salita, hindi pwedeng basta-basta. Nasa nayon pa rin ang misis mo. Lin Dihai, tinatakot mo ang testigo. Karapat dapat ba siyang tumestigo? Isang walang kwenta at mandurugas. Sa kakapilit mo, kahit ano na lang ang masabi ko. Kay Zhao Mazi, natakot lang siya kay Linye at sa alulong ng mga lobo. Ako, wala talaga akong sinabi. Sigurado ka bang hindi ko sinabi na nagtatago ng bigas ang grupo? Hindi ko rin binanggit ang kuweba ng Laoli. Wala talaga akong sinabi. Kita ninyong lahat, si Linye, para lang maagaw ang kuweba ng Laoli. Pinipilit niya ang mga tao na gumawa ng peking testimonya. Sinunog pa ang bulwagan ng angkan at sinira ang mga rekord. Ano bang karapatan ng ganyang tao para hawakan ang daan papasok sa bundok at ang ikabubuhay natin? Kung talagang malinaw sa'yo, ibigay mo na ang kuweba ng Laoli. Halos mamatay na sa gutom ang lahat. Zhao Mazi, pwede kang manahimik. Pero ang sako ng bigas na hawak mo magsasalita. Ang sako ng bigas na yan, ninakaw niya. Pinuno, kung ikaw ang magsabi na ninakaw niya ang bigas, sino ang maniniwala? Aba, ang husay ninyong magtulungan. May tagturo, may tagasisi. Magaling ang arte nyo. Dakpin siya. Ikulong muna sa bulwagan ng angkan. Bukas, ipalitis siya sa buong nayon. Kung sino man ang gustong dapin ako, magpaliwanag muna ng malinaw. Ngayon, nailigtas ko ang mga tao sa tulay. At nailigtas ko rin ang bata sa dongling. Maniwala kayo sa kanya. Hindi ako hahadlang. Pero bukas, ang lugaw para sa matatanda at mga bata, huwag nyo ring kunin. Ginagamit mo ang bigas para takutin ang buong nayon. Hindi pananakot yan. Mga patakaran yan. Gusto ni Zhao Mazi na malinaw ito. Pwede kanyang gawing testigo. Pwede ka rin niyang gawing magnanakaw ng bigas. Dahan-dahan lang sa pag-inom, mainit pa. Sabi ng tatay ko, magpasalamat daw ako kay Kuya Linye. Ang tindi ng ubo ng matanda niyo. Inumin mo itong pinakuluang tubig. Linye, salamat sa tulong mo kahapon sa tulay. Wala na, huwag mo nang isipin. Kung sino ang nagliligtas ng tao. At kung sino ang nanggugulo. Si Linye, palihim na inangkin ang kuweba ng Laoli. Pagpupulong ng buong nayon. Ang galing mo talagang umamo ng loob. Nagliligtas ako ng tao. Gusto mo man o hindi, matuto ka ring magligtas ng tao. Ginagamit mo ang mga yaman ng buong nayon para patatagin ang sarili mong kapangyarihan. Ang kuweba ng Laoli ay iniwan ng tatay ko. Ang tatay mo rin ay taga-nayon ng Lin. Ang mga iniwan niya ay natural na napupunta sa angkan. Kung gayon, noong pinatay ng mali ang tatay ko, bakit hindi siya kinilala ng angkan? Huwag nang balikan ang lumang usapan. Ngayon, buhay lang ang pag-usapan. Sige, buhay ang pag-usapan. Matatanda, mga bata, at mga may sakit. Akala mo ba araw-araw may tig-isang mangkok ng lugaw at gamot? Kung kaya ninyong magtrabaho, sumama kayo sa akin. Magkumpuni ng dike, magbuhat ng bato, maghanap ng tuyong kahoy, at magpalit ng bigas. Yung mga nagnanakaw at nanggugulo. Walang pwedeng gumalaw sa nanay ko. Hindi naman bawal ang magtrabaho kapalit ng bigas. Anong kalokohan yan, bakit niya kami pagtatrabahuhin? Ang kuweba ay para sa bigas ng buong nayon. Dapat pantay ang haisyan. Kahapon, noong nagnanakaw kayo sa kuweba, wala kayong sinabing hatsyan. Ikaw pa ang unang lumusob sa nanay ko. Nagmamadali akong iligtas ang buong nayon. Para iligtas ang buong nayon, huhulihin niyo ang nanay ko. Ang galing mong magsalita, Linye. Pero nasa kamay mo ang daan. Nasa kamay mo ang bigas.
Nakikinig din sa iyo ang mga lobo. Sino ang nakakaalam? Gagamitin mo ba ang buhay ng buong nayon para gipitin kami? Ano ang gusto mo? Ibigay mo ang lokasyon ng Laoli Cave. Ang bigas ay ipapamahagi ng angkan ng pantay-pantay. Sabay-sabay tayong papasok sa bundok. Ibibigay sa iyo, ibibigay sa angkan. Ang sinasabi mong angkan. Ikaw, Linye. Gusto mo bang hatiin ang buong nayon? Pinipigilan ko ang isang magnanakaw ng bigas na magpatuloy sa pamamahala nito. May ebidensya ka ba? Zhao Mazi, sinabi mo kahapon na ikaw ang nagnakaw sa sako ng bigas, di ba? Sumama ka sa akin. Pigilan mo siya, leader ng grupo. Hanapin muna natin ang kuweba. Ngayon na. Huwag na, hintayin pa ba nating tuluyan niyang isara ang daan? Zhao Mazi, sabihin mo, ikaw ba ang nagnakaw ng bigas? Ako ang nagnakaw. Zhao Mazi, paano mo nagagawang magsinungaling ng harap-harapan? Narinig ninyo ba? Inamin mismo ng magnanakaw ng bigas. Saan mo ninakaw? Sa guho ng imbakan ng bigas ko iyon napulot. Isang gabi itong nababad sa guho ng imbakan ng bigas. Bakit tuyong-tuyo pa ang tuyong pagkain sa bag mo? Sapat na, hindi ito ang oras para usigin ang magnanakaw. Oras na para mamahagi ng bigas. Bakit ka nagmamadali? Gutom na ang buong nayon. Siyempre, nagmamadali ako. Di buksan mo ang sariling silong sa likod ng bahay mo. Hindi ba para sa buong nayon ito? Magsimula kang mamahagi sa bahay mo. May silong pa sa likod ang bahay ng leader ng grupo. Sino bang bahay ang walang lugar na pinagtatabihan? Gusto mong halughugin ang bahay ko? Kaya mong halughugin ang bahay ko? Hindi ko kayang halughugin ang bahay mo. Lolo, ano ang nangyari kay Xuya? Masama, isinama ni Lindayong ang mga tao sa bundok. Sa daanan ng mga lobo ang dinaanan nila. Sinasadya mong patagalin ako. Ano ang dala nila? Mga maso, sako at mga sulo. Sinabi nilang hahanapin nila mismo ang bitak na kuweba. Hinahayaan mo silang mamatay. Ang pagpasok sa bundok para humanap ng paraan ay sarili nilang pasya. Iyan ang galing naman ng sariling pasya nila. Lola, bantayan mo ang kaldero. Ang matatanda at mga bata, kumain pa rin gaya ng dati. At tungkol sa mga agaw sa kuweba. Sagipin ko man sila o hindi. Tingnan natin kung kasing bilis nilang lumuhod. Dayong, nasabi ko na ang lahat. Ito ang totoong daanan ng mga lobo. Hindi pwede, huwag nang maraming satsat. Kasama mo si Linye noon. Alam mo ba ang direksyon? Ang alam ko lang, nasa daang ito sa siling ang Laoli Cave. Hindi, sa bungad ng siling, may nakabantay na si Linye at ang lobong iyon. Kung hindi tayo mag-ikot sa likod, paano tayo makakapasok? Dayong, tigilan na lang natin. Hinihila-hila ng leader ng grupo si Linye sa nayon. Kung babalik tayo ngayon, abot pa tayo. Bumalik tayo, bumalik tayo. Iniinom nila ang lugaw na limos ni Linye. Basta mahanap natin ang huntinggon. Sa atin ang bigas. Pagdating ng oras na mamahagi ang leader ng grupo, unahin natin ang atin. Pero sinasabi sa karatula na pasukan ito ng daanan ng mga lobo. Haha, isang sirang karatula lang, natatakot ka na. Ang tinadyakan mo ay karatulang itinayo ni Lin Qingshan. Ang karatula ng patay, hindi makokontrol ang buhay. Takot din sa apoy ang mga lobo, kaya sumunod kayo at tumigil. Paano ka nakarating ng ganito kabilis? Hindi mo pinatagal ng husto. Sinabi ko na sa'yo, tatandaan ka ng daang ito. Linye, huwag mong takutin ang mga tao. Huwag kang kikilos. Kami na ang hahanap. Ito ang daanan ng mga lobo. Hindi ito para mangaso. Ano ngayon? Hindi na pwedeng bumalik. Pag bumalik tayo, siya pa rin ang masusunod sa pamimigay ng lugaw. Mas mabuti nang ako ang mamahagi ng lugaw kaysa mga lobo ang mamahagi ng karne. Linye, huwag kang magpakabayani. Aminado na si Zhao Mazi. Siya ang nagnakaw ng bigas. Walang problema ang leader. Gusto mo talagang akuin para sa kanya. Ang nanay mo, naghihintay ng lugaw sa nayon. Ikaw ang mababahiran ng tatak na magnanakaw ng bigas. Makakatanggap pa ba siya? Kung mabubuhay pa ang nanay ko at ang nanay mo, nakasalalay sa kung susunod ka o hindi. Sa wakas, nagsabi ka rin ng totoo. Ano ba nang sinabi ko? Ginamit niyo ang nanay niya para pilitin siyang gumanti. Ilabas mo ang sako, bawal kumuha. Sapat na bigas, may selyong wax. Hindi ba ito ang pulang wax na gamit ng pamilya ng kapitan? Ang kamalig ng bigas, itim na wax ang gamit sa pagselyo ng sako. Wala kang alam. Ikaw magnanakaw ng bigas. Ninakaw mo na nga ang bigas, ginamit mo pa ang pulang wax ng pamilya ng kapitan para selyuhan ang sako. Sinasabi ko sa'yo, matandang yan. Mangahas kang sirain ang plano ko. Si Zhao Mazi at si Lin Dehay ang nagtulak sa'yo para akuin ang sisi. Si Lindayong ang gumamit sa nanay mo para pagbantaan ka. Kung hindi ka pa rin magsasalita, kapag dumating ang mga lobo, walang sasagip sa'yo. Sige, amin na ako. Zhao Mazi, hindi ako ang nagnakaw ng bigas. Ibinigay iyon sa akin ng leader. Pinasundan niya ako kay Linye para hanapin ang kuweba ng Laoli.
At sabi pa, umamin daw ako na ako ang nagnakaw ng bigas. Kung hindi, ipagkakait nila sa nanay ko ang lugaw. Nagtatago ng bigas ang leader. Mayroon sa likod na silong ng bahay niya. Marami na akong naipasan na sako. Ang daming sako. 10 taon na ang nakalipas. Sa talaan ng tatay ko, nakasulat ang gabing paghatid ni Dehay gamit ang kariton ni Mazi. Ang kariton na minaneho mo. Ako ang nagmaneho noon, hindi ko alam na ayuda pala ang bigas na yon. Ang alam ko lang, noong gabing iyon, lumabas at humabol ang tatay mo. Nataranta ng husto ang leader. Pagkatapos, hindi na nakauwi ang tatay mo. Lumayas ka, hayop. Nasusunog na. Gusto mo bang sunugin ang bundok? Hinto. Kawan ng mga lobo. Tulong, Ginoong Lee. Hindi na namin gagalawin ang kuweba. Hinayaan sila ni Ginoong Lee na umalis. Paalisin mo na sila. Sino ba ang nagsabi kanina na takot sa apoy ang mga lobo? Mali ako, mali ako. Sino ba ang nagsabi kanina na hahanap ng sariling paraan para mabuhay? Talagang mali ako. Niligtas mo kaming lahat. Nang buong nayon. Noong inaagaw ninyo ang nanay ko, bakit hindi niyo naisip ang buong nayon? Ginoong Lee, nagsasabi ako ng totoo. Tulungan niyo ako, ayokong mamatay. Siksuya ang nagbigay ng daan para sa matatanda at mga bata. Sila na mismo ang gumapang palabas. Pagbalik natin. Ang sinabi ni Zhao Mazi kanina. Sabihin mo uli sa harap ng buong nayon. Hindi ko alam. Pwede kang hindi makaalam. Pero sa susunod, tatandaan ka ng daang ito. At sabihin mo rin kay Lindehay. Mula ngayon. Kung gusto niya ang kuweba ng Laoli. Siya mismo ang maglakad sa daanan ng mga lobo ng isang beses. Anong nangyayari? Bakit natakot ka ng ganyan? Talaga bang may kawan ng mga lobo? Mga walang silbi, din eh. Ipaliwanag mo nga. Ano ang mapapatunayan ng isang sako ng bigas? Ang bigas ay ibinigay sa akin ng pinuno ng angkan. May itinago siyang bigas sa likod na imbakan. Pinilit pa niya akong aminin ako ang nagnakaw ng bigas. Kapag hindi ako umamin, ititigil niya ang lugaw ng nanay ko. Zhao Mazi, nababaliw ka na ba? Alam din ni Dayong. Binalaan niya ako kanina lang sa bundok. Sabi niya, kung hindi ako susunod, hindi mabubuhay ang nanay ko. Hindi ko naman sinabing hindi. Ang sabi ko ay, Tito. Hayaan mo akong takutin siya. Aba, pinuno. Hinayaan mo talagang takutin kanila. Zhao Mazi, may tagong bigas na ba sa inyo? Tumahimik kayong lahat. Si Zhao Mazi ang nagnakaw ng bigas. Si Linye naman ang nagpakawala ng mga lobo pagkatapos. Sino ba talaga ang paniniwalaan nyo? Naniniwala ako sa ebidensya. Ang pulang kandila sa bahay ng pinuno ng angkan. Ang lumang tatak ng bodega ng bigas. Ang salaysay ni Zhao Mazi. Hindi pa sapat ang salita ni Lindayong. Iyan eh, hindi pa rin sapat. Kung gusto ninyong magsiyasat, pwede akong maghintay hanggang makapasok ang rescue team sa nayon. Bago yon. Sino ang mga ngahas gagalaw sa likod naming imbakan? Iyan ay pagnanakaw sa pribadong ari-arian ng pinuno ng angkan. Alam mo rin na hihintayin ang rescue team. Kung gayon, bantayan mong mabuti ang likod na imbakan mo. Hindi ako nagnanakaw. Gusto kong ikaw mismo ang magbukas. Managinip ka na lang. Kapag gutom na ang tao, kung ano-ano ang gagawin para may makain. Kapag masyado nang naipit ang katotohanan, lalabas din ito. Lolo, may isang pahina pa ng tala ang tatay mo noon. Hindi sinabi sa'yo ni ina. Itinago ko ang pahinang iyon ng 10 taon. Shenlan, ano ba ang sinasabi mo? Lindehay, natatakot ka na. Nasaan ang pahinang iyon? Dumating na naman ang rescue team sa kabila. Nagtatayo sila ng lubid na tulay. Bilisan inyo. Kapag nakapasok ang rescue team sa nayon bukas. Lahat ng mga ito ay magiging hudyat ng kapahamakan. Tito, may ledger pa si Linye. At yung mapa ng kuweba ng Laoli. Kaya ngayong gabi, magdala ka ng mga tao papasok sa bundok. At dumaan ka ulit sa daanan ng mga lobo. Kung hindi dadaan sa daanan ng mga lobo, paano ka makararating sa likod na pasukan ng kuweba ng Laoli? Pero may dalang langis para sa apoy ang kawan ng mga lobo. May dalang pana at lambat. Kahit gaano pa katapang ang hayop, takot din yan sa apoy. Pinuno, nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Pakawalan mo na ako. Masyado ka ng maraming sinabi. Isama mo siya sa bundok. Hindi ako pupunta sa daanan ng mga lobo. May mamamatay. Pamilyar ka sa daan. Hindi ako pamilyar. Talagang hindi. Kung gusto pa ng nanay mo ng lugaw, tumahimik ka. Gumabay ka at hanapin ang bitak na kuweba para mailipat ang bigas.
Ang hindi madadala, sunugin. Lalo na ang mga naiwan ni Lin Qingshan. Walang ni isang pirasong papel ang maiiwan. Paano naman si Linye? Sa bundok, karaniwan ang pagdulas at pagbagsak lalo na sa taon ng baha. Pagkatapos ng gabing ito, hindi na sa pamilya Lin ang bundok na ito. Boss ba, ito na ang pahinang iyon ng tala. Nandito ang tala kung saan napunta ang bigas. Si Lin Dehay ang palihim na nagtabi ng 10 sako. Kung hindi ako makabalik, ibigay mo kay ina. Itinago mo ito ng 10 taon. Pagkamatay ng tatay mo, dumating si Lin Dehay para halughugin ang bahay natin. Tinahi ko ito sa loob ng damit. Hindi ko nagawang ilabas. Natatakot akong pati ikaw mawawala rin. Ngayon, lakas ng loob mo na. Dahil malaki ka na. At dahil malapit nang dumating ang pangkat ng pagsagip. Bukas, ibigay mo sa pangkat ng pagsagip. Ano na naman, naka-alerto na naman siya. Lolo. Itago mo ng maigi ang ledger. Kapag hindi ako nakabalik, ibigay mo sa pangkat ng pagsagip. Huwag mong sabihin yan. Hindi nakabalik ang tatay mo. Kailangan mong bumalik. Kapag nakabalik ako, huwag ka nang umalis. Talagang hindi ka na makakaalis. Tumahimik ka. Kapag nakakita kayo ng lobo, buhusan niyo ng langis. Kung sindihan ng apoy at sunugin ang bundok, may mangyayari ba? Mas mabuti ngang masunog ang bundok. Hindi nila madadala ang mga nasa loob ng kuweba. Para hindi rin makuha ni Linye. Ikaw nga talaga ang mabuting aso na pinalaki ni Lin Dehay. Sakto lang ang dating mo, Linye. Ibigay niyo ang bigas at ang ledger na nasa loob ng kuweba. Dinala niyo ang langis para maghakot ng bigas o para manahimik kami ng tuluyan. Tigilan niyo ang satsat. Sa gabi, amin na ang kuwebang ito. Tulong, sisindihan nila ang kuweba. At sisindihan pa ang mga tala na iniwan ng tatay mo. Kung hahawakan mo pa siya ulit, traitor ka. Sa susunod, hindi na lupa ang tatamaan. Dayong, umalis ka na lang kaya. Bakit kayo matatakot? Marami tayo at may apoy pa. Mga hayop, lumayas kayo. Binalaan na kita. Tandaan mo ang daang ito. Tapos ka na. Narito na ang Ginoo. Ano na, Dayong, paano ka ngayon? Sindihan na, matatakot sila. Mas mabuti kung hindi niyo sisindihan. Sa gabing maulan, sunugin ang bundok. Hindi ko kayang puksain ang mga tao. Hindi ka rin makakatakas. Si Mang Li ang nag-utos na umatras sila. Dinala niyo rito ang langis para agawin ang kuweba at sunugin ang ebidensya. Para sirain ang mga naiwan ng tatay ko. Bakit ko kayo tutulungan? Iisa lang tayong nayon. Iyan, hindi niyo maalala habang nang-agaw kayo. Mang Lin, tulungan mo ako. Hindi ako kusang sumama. Kung may utang ka sa akin, pagbalik sa nayon, linawin mo sa harap ng lahat. Kung magsasalita ako, sasabihin ko lahat. Kaya mo ba? Huwag kagatin, huwag. Kaninang gusto mo pang sunugin ang kuweba? Si Tio ang nagsugo sa akin. Ano ang pinasunod niya sa'yo? Sunugin ang bigas at ang ledger. Sunugin ang mga iniwan ni Lin Qingshan. Sabi pa niya, kung may humarang, papadapain ka sa bundok. Narinig mo, si leader ng grupo ang nagsugo sa amin. Hindi na kami agaw. Talagang hindi na. Ako ba, pwede na ba akong umalis? Ano nang ipapasan? Binali mo sa sipa. Ibalik mo sa nayon para makita ng buong nayon kung sino ang ginawang daan ng buhay na parang daan ng nakawan. Suya, tumabi ka. Hindi ko talaga gustong saktan ang tatay mo. Noon, nagmaneho lang ako ng kariton. Ni hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng sasakyan. Noong gabing iyon, bukod sa'yo, Lin Dehay, sino pa? Nandoon din ang ama ni Lin Dayong. At pati si Tio Lauki, ang tagapag-ingat ng tala sa Ancestral Hall. Hindi ba sabi namatay siya sa sakit? Hindi siya namatay sa sakit. Hindi nagtagal matapos maaksidente ang tatay mo. Uminom ng gamot si Tio Lauki at namatay. Sabi sa nayon, hindi niya kinaya. Pero nakita ko siyang pumunta sa nanay mo bago siya namatay. Pero hinarang siya ni Lin Dehay at pinalayas. Gustong ibigay ni Tio Lauki sa nanay ko ang mga tala. Hindi ko alam. Pero parang may bakal na kahon siya sa kamay. Si Xuya ay papasok pa sa loob. Nasa loob lahat ng mga lobo. Hindi siya nagdala ng daan para maghanap ng lobo. Hinahanap niya ang tatay ko. Bumalik na sila, bakit sila natakot ng ganyan? Nasaan si Ian? Nasaan ang mga gamit? Tinanong kita, nasaan ang mga gamit? Tio, huwag na po kayong magtanong. Puro lobo ang kawan. Ikaw ang nagsabi sa amin na magdala ng mantikang pampaliyab para sunugin ang kuweba.
Kalokohan yan, pero hindi mo sinabi na papasok kami sa lungga ng mga lobo. Umamin na si Lidayong. Ikaw ang nag-utos sa kanya na sunugin ang bigas at ang mga tala. At sinabi mo pa, kung haharang si Linye, pababayaan mo siyang mapahamak sa bundok. Ayon sa sinasabi mo, si Lindehay rin ay basta na lang nahulog sa bundok. Ganito rin ba ang nangyari kay Qingshan noon? Ang pagkain pwede mong kainin kahit paano. Pero ang salita, hindi pwedeng basta-basta. Itinago ko ang huling pahina ng talaan ni Qingshan. Hintayin nating makapasok sa nayon ang rescue team. Kahit lumuhod ka at magsalita, huli na. At huhu. Lolo. Dito mismo nahulog ang tatay mo noon. Bangin. Dumaan ka na rito. Noong gabing yon, malayo ko siyang sinundan. Hindi ako naglakas loob na lumapit. Hindi ito napunit sa pagkakagasgas. Hiwa ito ng kutsilyo. Ang hiwang ito, hindi kailanman inaalis ng tatay ko sa kanyang tabi ang hunting knife na yon. Hindi siya namatay sa pagkahulog. 10 taon na. 10 taon kang nagbantay dito. Pioli, hindi ko talaga alam na may papatayin sila. Hindi ikaw ang nakarinig sa sigaw ng tatay mo, humihingi ng tulong para sa bigas. Kay Lindehay. Tapos ay may narinig akong nakakatindig balahibong sigaw. Narinig ko ang pangalan ni Lindehay. Narinig ko ang sigaw ng tatay mo sa kanya. Naglalakas loob ka pang bumalik sa nayon. Sabi mo, may lakas ka. May lakas din ako. Nakita na yon ng lahat. Hindi na ako maangahas na tabunan pa siya. Ito ang kaluban ng hunting knife na dati nang laging dala ng leader ng grupo. May bakas pa ang hiwa ng kutsilyo. Nahulog ang tao sa bangin. Lindehay, sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas. Bakit pinapatunog ang kampana ng templo ng ganito kalate, Wuning? Naninira ng isip si Shenlan at nililinlang ang mga tao. Nakipagsabuatan siya kay Linye para pakawalan ang mga lobo at pinsalain ang nayon. Peke ang lahat ng sinasabing pahina ng talaan na hawak niya. Hindi pa bumabalik ang pinuno ng grupo na si Linye. Mas mabuting hintayin muna natin siyang bumalik bago magsalita. Hintayin natin na makapasok sa nayon ang rescue team. Tingnan mo ang buong nayon na niloko niya. Takot ka sa rescue team? Hindi. Takot ako kay Linye. Ibigay mo sa akin ang mga pahina ng talaan. Kung hindi mo ibibigay, gusto mo yatang mamatay. Kahit mamatay ako, mapupunta pa rin kay Iye ang lahat. Noong 10 taon na ang nakalipas, napatahimik ko si Lin Qingshan. Kaya ko ring patahimikin ka ngayon. Pinuno, ano po ang sabi ninyo? Inudyukan niya akong gapusin siya. Hintayin mong bumalik si Lin Wei. Gamitin siya kapalit ng talaan at niliedong. Lindehay, ikaw ang nagtago ng bigas. Ikaw ang pumatay kay Qingshan. Niloko mo ang buong nayon sa loob ng 10 taon. Tiyo, hindi na ba pwede? Talagang darating ang kawan ng mga lobo. Tumahimik ka, walang silbi ka. Bumalik na si Lolo. Pakawalan niyo ang nanay ko. Nanay. Nasa loob pa si Zhang Ye. Saan ka pumunta? Pumunta ako sa lugar kung saan namatay ang tatay ko. Basag na plek ni Qingshan. Nahukay ito mula sa ilalim ng bangin. 3 hiwa ng kutsilyo ang nasa plek. Ang lubid ay naputol dahil sa hiwa ng kutsilyo. May isa pa tayong kaluban ng kutsilyo na may ukit na hay. Pinuno ng grupo. Noon bang pangangaso na kutsilyo, may ukit din bang hay? Ano ang mapapatunayan ng isang sirang kutsilyo at damo? Kaya ko iyang ipaliwanag. Noong gabing iyon 10 taon na ang nakalipas, ako ang pinalipad ng pinuno para maghatid ng bigas sa kariton. Hinabol siya ni Lin Qingshan hanggang sa bangin at sinigawan siyang lihim na itinakas ang bigas para sa tulong. Narinig ko mismo. Zhao Mazi, ikaw. Kapag nagkalat ka pa ng kalokohan, papatayin kita. Narinig ko rin ang masakit na sigaw ni Lin Qingshan. Kinabukasan, sinabi ng pinuno na nadulas daw siya at nahulog sa bangin. Natakot ako ng husto kaya itinago ko iyon ng 10 taon. Pero ngayong araw, hindi ko na ito itatago. Talagang kasalanan ng pinuno. Kaya pala hindi niya kailanman pinapatingin ang talaan ng bigas. Ibigay mo rin sa akin ang talaan. Iwan. 10 taon na ang nakalipas, ikaw ang nagbanta ng kutsilyo sa tatay ko. Ngayon, mangangahas ka pang itutok ang kutsilyo sa nanay ko. Lindehay, ang buhay mo ay dapat hatulan batay sa ebidensya. Pero ang kutsilyong ito, ako muna ang kukuha para sa tatay ko. Hindi ito simpleng pagdulas sa bundok. Ito ay pagpatay para patahimikin ang mga nakakaalam. Mga tao ng Changjia Village, makinig kayo. Papasok na agad sa nayon ang rescue team. Hindi natin pwedeng hayaang makapasok sila sa likuran natin. Manatili kayong lahat sa kinatatayuan nyo. Harangan nyo siya, sisirain niya ang ebidensya. Nasunog na, lahat nasunog na. Pinuno ng grupo, napakaraming bigas yan, bakit hindi mo ilabas para iligtas ang buong nayon?
Ito ang nakaimbak na bigas ng pamilya ko. Ang imbakan niyo ng bigas ay may tatak na bigas para sa tulong. Kung may bigas talaga, hindi sana kami kakain ng balat ng puno. Napakarami niyang itinagong bigas. Pinuno ng grupo, hindi mo ba sinabi na puno na ang imbakan ng bigas? Ito ang mga bigas na itinabi ko para sa huling sagip buhay. Si Lynn ay gustong angkinin ang likurang bundok. Kailangan kong magtira ng alas. 10 taon na ang nakalipas, nagtabi ka rin ng alas ng ganyan. Ano ba ang alam mo? Sa gutom, ang walang bigas sa kamay, walang buhay. Kaya ipinagpalit mo ang buhay ng buong nayon para sa buhay ng pamilya mo. Tiyo, bakit meron pa rin ganito karami? Tumahimik ka. Ano ang nakita ni Xuya? Huwag mong galawin yan. Habang mas nagmamadali ka, mas gusto ko itong galawin. May lihim na pinto rin dito. Hindi mo alam nang maglipat ka ng bigas. Dinala ko lang iyon sa bungad ng lungga at hindi ko na pinapasok. Ano bang lugar ito? Walang pwedeng pumasok dito. Huli na. Napakaraming bigas. Niloko niya tayo. Palagi siyang may bigas. Ito mismo ang kariton. 10 taon na ang nakalipas, ito mismo ang kariton na minaneho ko. Walang sinuman ang makakapag-isip na magsiyasat. Uy, mag-ingat ka sa apoy, harangan mo siya. Kapag nasunog na, wala nang ebidensya. Walang makakapagbintang sa akin ng sala. Nasusunog na. Suyang. Mga tao ng nayon ng Lin, makinig kayo. Huwag kayong magtipon-tipon. Huwag kayong mag-agawan. Tatawid na tayo agad sa ilog. Kapitan, hindi matatag ang inaangat na tulay. Hindi pwedeng sabay-sabay na makatawid ang lahat. Magpadala muna ng 2 tao para panatilihin ang kaayusan. Kapitan, may sunog sa nayon. Bilisan, dalhin ang gamit pamatay sunog. Kailangan nating tumawid sa ilog. Lolo't lola, huwag kayong lumapit. May langis sa loob. Nasaan si Xuya? Hinabol niya si Lindahay papasok doon. Saan papunta ang kabilang dulo ng lihim na daanan? Hindi ko alam. Doon ka tumuloy sa bahay niya. Hindi mo alam. Talaga, hindi ko alam. Hindi ako pinapayagan ni Tio na pumasok sa pribadong bodega. Alam ko lang na may abandonadong silid ng panggatong sa likod ng bundok. Baka doon ito dumadaan. Ang kargang bigas 10 taon na ang nakalipas ay galing din sa silid ng panggatong. Ganito kalaki ang apoy. Hindi ka pwedeng pumasok. May mga tao pa sa loob. Kung may mangyari sa'yo. Paano si nanay? Iniligtas ka niya, iniligtas ka niya. Hindi pwedeng maulit ang pagkakamali ko. Hindi ko siya pwedeng hayaang mabuhay at makabalik. Suyang. Lumayas ka, hayop ka. Nangahas ka pang galawin siya. Lololi, pakawalan mo ako. Ang kahong bakal ay para sa'yo. Ang bigas ay para rin sa'yo. Ngayon alam mo na. 10 taon nang patay ang ama mo. Bakit mo pa binubuklat ang lumang isyu? Dahil ama ko siya. Suyang. Nauna mo itong kinuha. Takbo. Pinuno ng grupo. Nasa akin ang mga kupon ng bigas at ang selyo ng paglipat. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin. Tatakas ka pa. Papasok na sa nayon ang rescue team. Masasamsam ang lahat ng bigas. Kayong mga nakaalitan ni Linye. Walang makakatakas. Ako na lang ang nakakaalam ng daan sa likod ng bundok. Sama kayo sa akin, mag-iwan ako ng kaunting bigas. Hintayin niyong singilin kayo ni na Linye at ng rescue team. Gusto kayong pagutumin ni Linye? Pwede ko kayong hayaang mabuhay. Naku, muntik na akong himatayin sa takot. Ayos lang ako. Suriin mo muna ang presyon ng dugo. Bitiwan mo siya, nandito ako. Ito ang selyo noong taong iyon.
Ang nakita kong tataksa ako ng bigas noon ay ito. Tumakas ang pinuno ng grupo. May dala siyang isa pang kahong bakal at tumakbo sa likod ng bundok. Nasugatan si Xueya. Hahabulin mo pa. Mas matigas pa ang ulo niya kaysa asno. Nasa bungad na tayo ng ngayon. Lahat manatili sa pwesto. Ipaubaya mo na sa rescue team. Ako na ang hahabol kay Lindehay. Isama mo ang tatay mo. Suya, takbo. Tiyo, saan tayo pupunta? Basta makalabas lang tayo ng bundok. Walang makakahabol sa akin. Hindi mo ba sinabi na ligtas ang daang ito at walang abalang kalokohan? Ikaw na hayop ka na naman. Tiyo, huwag mo na siyang asarin. Tumahimik ka, dead end na ito. Talagang itutulak mo ako sa kamatayan. Ikaw ang pumilit sa ama ko hanggang sa mamatay siya. Pinilit mo ang nanay ko, pinagutom mo ang buong nayon. Ito ang ebidensyang gusto mo. Kung lalapit ka pa, babasagin ko ito. Sige, basagin mo. Mga selyo, transfer slip, pahina ng talaan, plaka ng pangalan, at kaluban ng kutsilyo. Nasa mga kamay mo na ang pag-amin ni Zhao Mazi. Magdadagdag lang ito ng isa pang ebidensyang laban sa'yo. Niloko mo kami para sumama sa'yo at tumakas. Hindi ako nagsinungaling. Si Linya ang gustong hulihin kayo. Nagnakaw kayo ng bigas. Gumawa kayo ng gulo pero walang ebidensya ng pagpatay o panununog. Bumalik ka na ngayon at pwede ka pang maging saksi. Kapag sumama ka sa kanya, kasabwat ka rin. Pamangkin kita. Kung mangahas kang umalis, ayokong mamatay. Tiyo, ayokong kalag ka rin. Suba Oswang. Bitiwan mo ako, bitawan mo ako. Huwag kayong gagalaw. Pinakawalan niya ang mga lobo para manakit ng tao. Papatayin niya ako. Kapitan Chen, ito ang mga iniwan ng aking ama 10 taon na ang nakalipas. At ang ledger na nasa kamay ng ina ko. Ang selyo ng paglipat ng relief grain na nasa pribadong imbakan. Ito ang huling talaan na iniwan ni King Shan bago siya namatay. Pinatutunayan ko na 10 taon na ang nakalipas, inutusan ako ni Lin Dehay na maghatid ng bigas. Nang malaman ito ni Lin King Shan, hinabol niya sila paakyat ng bundok. Kalaunan, namatay siya. Pinatutunayan ko rin. Ngayong gabi, pinapunta ako ng tiyo ko para magdala ng kerosene para sunugin ang kuweba ng Laoli. Sabi niya, hinaraan siya ni Linya sa daan. Kaya naiwan siya sa bundok at hindi makaalis. Nabili niya kayong lahat. Natakot kayo sa mga lobo at napatanga. Hahaha, Lindehay. Pinaghihinalaan kang nagsariling sikap sa relief grain. Sinira ang ebidensya at sinadyang manakit ng tao. Imposibleng sumama ka sa amin. Isang lobo lang iyan. Mali ka. Hindi siya lobo. Siya ang buhay na iniligtas ng aking ama noon. At utang din niya sa pamilya ko. Siya sa atin ang pribadong imbakan. Ilista ang lahat ng supply ng butil. Unahin ang matatanda at mga bata. Suya. Umatras ang lahat. Asil ang pribadong taguan. Walang lalapit ng walang pahintulot. Ang daming butil. Ang ina ko, sa sobrang gutom, pulot tubig na lang ang iniinom. May itinatago silang buong bodega ng butil. Pumupunta pa tayo para pilitin ang mga karatig baryo na manghuli ng hayop. Itong mga butil na ito ay panlaban sa gutom at pangiligtas buhay. Kung hindi ko ito itinago, matagal na itong inanod ng baha. Buhay nino ang ililigtas. 10 taon na ang nakalipas, nariyan pa ang serial number ng selyo ng relief grain. Hindi ito butil ng pamilya nyo. Kapitan Chen, kararating mo lang sa nayon at wala kang alam. Pinakawalan ni Linya ang mga lobo para manakit ng tao. Tinulak niya ang mga taga-nayon na agawin ang pribadong ari-arian ng pamilya ko. Ano ang ikinatatakot mo? Hindi ba sinabi mo kanina na isa lang siyang alagang hayop? Linye, ihain mo muna ang ebidensya. Isa-isa naming itatala ang mga bagay na ito. Kapitan, itinago ko ang pahinang ito sa loob ng 10 taon. Hindi magnanakaw si King Shan. At hindi rin si Tao Shan ang namatay. Malilinawan natin ang lahat. Si Chen Lan ay mali ang pagbintang namin kay King Shan. Tama na ang pagyuko mo sa harap ng nanay ko. Kapitan, paunang bilang, 27 sako ng relief grain. 6 na pakete ng gamot, 2 piraso. At may isang lumang selyo rin. Itala muna at asil ang ebidensyang butil. Ang natitirang emergency grain ay pantay na ipapamahagi. Kapitan, 2 araw nang hindi kumakain ang mga bata ko. Halos wala ng lakas ang matanda sa bahay. Gutom din ako, kailangan ko rin ng butil. Ang lakas pa ng loob mong sabihin yan. Ipamahagi ayon sa lawak ng pinsala. Unahin ang matatanda, mga bata, at may sakit.
Unahin ang pamilya ni Xiaohu, ang pamilya ng ikatlong tiya, at ang pamilya ng matandang ika-6 na tiyo. Naaalala mo pa ba nang nakita mo ako habang namimigay ako ng lugaw? Alam na alam ko kung sino ang talagang gutom at kung sino ang nagkukunwaring gutom. Ikaw ang magsalita tungkol sa kalagayan sa nayon. Pwede ang tumulong sa paglista. Pero may isang patakaran, ang sinumang nagnakaw sa pamilya ko at nanakit sa nanay ko. Ang mga sumunod kay Lindehay sa pagsunog sa kuweba. Ibinibigay ang butil pero unahin munang itala ang pangalan. Pagkatapos amin sa pagkakamali. Kung dapat magpatotoo, magpatotoo. Binibigyan mo pa rin sila ng butil. Hayaan mo silang magutom hanggang mamatay. Isa ng krimen ang mababawas kay Lindehay. Hayaan mo silang mabuhay. Tanging ang pagsasabi ng totoo ang tunay na sukatan. Pwede ang patakarang ito. Mang Lin, pwede po ba akong makahingi ng isang mangkok ng lugaw? Kaya. Pero pag nakuha mo na ang lugaw, ang una mong gawin ay lumuhod at magbigay galang sa nanay ko. Ang ikalawa, sabihin mo ng buo ang lahat ng alam mo. Sasabihin ko, lahat ng alam ko sasabihin ko. Yahin, patawad sa tatay ko. Noon, nagsalita rin ako ng masama tungkol kay Linye. Bata ka pa, hindi kita masisisi. Anong ginagawa mo riyan? Nakakahiya kaming pumila. Kung nahiya kayo, yuko na lang at kumain. Pagkatapos kumain, bukas magbubuhat kayo ng bangkay para kumpunihin ang tulay. Noon, kami ang nagkulang sa inyo, Pamilya Lin. Ang salitang iyan, sabihin mo bukas sa harap ng memorial ng tatay ko. Kuya Lobo, kumain ka rin. Hindi niya kakainin ang sa inyo. Marami na siyang pinagdaanan. Dapat nang magpahinga ngayong gabi. Nailigtas niya ang napakaraming tao. Pero kahit isang salitang pasasalamat, hindi man lang niya maunawaan. Naiintindihan niya. Suya, salamat. Kapitan, nakita mo ba? Hindi nakatali ang lobong ito. Baka kumagat yan anumang oras. Kung hindi niyo asikasuhin yan, may mangyayari ring masama. Ngayon, sa harap ng buong nayon, linawin natin ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Zhao Mazi, ikaw muna ang magsabi. Pagkatapos ng baha 10 taon na ang nakalipas. Nagpadala ang bayan ng 30 sako ng bigas na ayuda. Noong gabing pumasok iyon sa nayon. Pinapagmaneho ako ni Lindehay, ang leader ng grupo. Inilabas namin ang 10 sako ng bigas mula sa likurang pinto ng bodega. Saan dinala? Dinala sa likod ng bahay niya. Tapos, sa lihim na lagusan sa likod ng imbakan, inilagay sa pribadong bodega. May lihim na bodega na noon pa, 10 taon na ang nakalipas. Kung may lihim na bodega, matagal na dapat meron nun. Pagbalik ni Lin Qingshan mula sa pag-ikot sa bundok. Nahuli niya kaming nagtutulak ng kariton. Tinanong niya kung saan dinala ang bigas. Sabi ni Lindehay, nagkamali lang daw sa talaan. Hindi naniwala si Lin Qingshan. Hinabol niya ang kariton hanggang sa bangin. Pagkatapos, nagtago ako sa likod ng puno. Ang narinig ko lang, sigaw ni Lin Qingshan na ang bigas ay pantawid buhay. Hindi yan sayo, Lindehay. Tapos nag-away sila. Sabi ni Lindehay. Basta hindi siya magsasalita. Walang makakaalam sa buong nayon. Sabi ni Lin Qingshan. Nakasulat na siya ng reklamo. Pagkaumaga, isusumite niya yon sa mga inspektor. Tapos. Narinig ko ang tunog ng kutsilyo. Naputol ang lubid. Nahulog si Lin Qingshan. Nagdadahilan lang siya, sabi niya wala raw siyang nakita noon. Hindi ko nakita na may itinulak ka. Pero narinig ko. Narinig kong tinawag ni Lin Qingshan ang pangalan mo. Kinabukasan, pinatahimik mo ako at sinabi mong, kapag nagsalita ako, magugutom sa kamatayan ang nanay ko. Lindayong, sabihin mo sa akin. Maliit pa ako noon. Hindi ko alam ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Pero sa pagbaha na ito, pinilit ako ng tiyuhin ko na pumunta sa likod bundok ng kalapit bahay. Ginamit niya ang usapang lupa para gipitin kami. Pinapagnakaw niya ako ng karne at pinaatake sa kuweba. Binigyan pa niya ako ng kerosene. At pinasunog sa akin ang mga tala sa kuweba ng Lauli. May sinabi ba siya kung paano harapin si Linye? Sabi niya kung haharang si Linye. Hayaan siyang mapahamak sa bundok. Muli na namang sabihin na dulas lang sa bundok. Ikaw ang sumira kay Qingshan. Yan din ang sabi niya. Ngayon, may kakampi na kayo ng mag-inang ito. Kahit anong imbento ninyo pwede. Maayos ang putol ng lubid na ito. Hiwa iyon ng kutsilyo. Ang kaluban at ang maikling itak ay kapwa may ukit na karakter na high. Ang 3 hiwa sa hanay ay halos tugma sa lapad ng talim ng maikling itak. Sa ulat ng reklamo, may mga bakas ng daliri at dugo ni Lin Qingshan. Sasabi ka pa na buong nayon ang magkakasama sa pag-imbento nito. Maaaring si Linye rin ang nag-imbento ng ebidensya. Ako raw ang nagpeking dugo ng tatay ko 10 taon na ang nakalipas. Nagkunwari ka pa na may lihim kaming imbakan ng bigas. Nagkunwari ka pang pinapasama ang buong nayon sa gutom. Noon, hindi naman ganid o duwag si Qingshan. 10 taon namin siyang sinisi. Noon, iniligtas ni Qingshan ang anak ko. Paano niya magagawang magnakaw ng bigas at tumakas sa bundok? Nagkamali kami. Naniwala kami. Lindehay, Shenlan. Utang namin sa pamilya mo ang isang tapat na paghingi ng tawad. Patawad, si Qingshan ay inapi. Patawad, Itay Lin King. Nagbantay siya sa bundok at nagprotekta ng bigas. Iniligtas niya ang tao, hindi siya tulisan ng bundok.
Hindi rin siya magnanakaw ng bigas. Lalo na hindi ang sinasabi niyo na malas na pumapatay sa sariling pamilya. Mula ngayon, sino mang manghahas pang murahin ang tatay ko. Isang salita pa lang. Tingnan muna ninyo ang plakang ito. Narinig ba yon ni Qingshan? Ibinalik na ng anak mo ang dangal nyo. Natuklasan ni Lin Qingshan at iniulat na ang bigas para sa sakuna ay lihim na tinatago. Totoo iyon. Pagkatapos, hihiling kami sa mas mataas na tanggapan na ibalik ang kanyang dangal. Mula ngayon, wala nang makakapilit sa inyo na lumuhod. Ang ganda naman ng pagkakaalaga ng mag-ina ha. Pero huwag niyong kalimutan na ang lobong iyon ay nakasakit na ng tao. Nakakagat na siya ng tao at nagdala pa ng kawan ng lobo para palibutan ang ngayon. Kapitan Chen, kung hindi niyo siya ayusin. Kung may mangyaring masama, sino ang mananagot? Mailap na lobo siya. Sino ang makakasiguro na hindi na siya kakagat ng tao sa hinaharap? Kagabi, pinalibutan ng mga lobo ang bundok. Kitang-kita iyon ng buong nayon. Kaya mo rin palang tawagin ang mga lobo. Mas delikado siya kaysa sa akin. Lobo ay lobo pa rin. Totoong nagdala siya ng kawan ng lobo kagabi. Iniligtas niya ako. Iniligtas ka niya pero kinagat din niya si Dayong. Noong kagatin ka niya, ano ang ginagawa mo? Ako ay nagnanakaw ng karne. Noong ikalawang beses naman. Noong ikatlong beses nang mangagaw ako sa kuweba. Gumamit ako ng gasolina para sunugin ang bundok. Mukhang sa tuwing kinakagat ka niya, hindi naman pala siya mali. Ang kawan ng lobo. Hindi rin delikado ang kawan ng lobo. Iniligtas ako ni Xuya. Noong gumuho ang silangang gulod, kinagat niya ang damit ko para hilahin ako palabas. Noong araw na naputol ang tulay, kinagat ni Xuya si Linye at nailigtas niya ako. Noong araw ng pagguho ng putik at bato, siya ang humatak kay Chen Lan palabas ng bahay. Noong gabing iyon sa daanan ng mga lobo, hindi niya hinayaang kagatin tayo ng mga lobo. Kung hindi, lagot na tayo. Pinoprotektahan lang niya ang mga alituntunin ng bundok na ito. Kayo ang unang naging sakim at pumasok doon. Daanan ng mga lobo, nababaliw na ba kayong lahat? Bibigyan niyo ng boses ang isang hayop. Lobo siya. Pero mas mukha pa siyang tao kaysa sa inyo. Si Xuya, kailanman ay hindi sadyang nanakit ng inosenteng tao. Nagbibigay siya ng karne para iligtas ang mga tao. Maghanap kayo ng ebidensya at sundan ang landas. Kung gusto ninyong isama siya, hindi ko kayo mapipigilan. Pero ako ang magpapatotoo para sa kanya. Hindi siya sakuna. Magpapatotoo rin ako. Kahit natakot niya ako. Hindi niya ako kinagat hanggang mamatay. Sapat na yon para sabihing maawain siya. Hindi pwedeng ikulong ang mababangis na hayop. Pero ngayon, sugatan siya. Hindi muna pwedeng ibigay sa rescue team. May veterinaryo, unahin ang gamutan. Pag matapos ang baha, ipa-evaluate sa mga eksperto. Bago yon, walang pwedeng kumilos. Sino ang nanakit sa kanya? Pinagtatakpan niyo ang hayop na yan. Ikaw muna ang alalahanin mo. Hindi maliit na bagay ang pinagsasangkutan mo. Tiis muna, malubha ang paso. Pero hindi naman nabali ang buto. Ang tibay ng buhay niya, kaya pa ba niyang mabuhay? Kapag gumaling siya ngayong gabi, huwag mo siyang hayaang magpagala-gala. Painumin mo siya. Kapag nainom niya yan, maaalala ka niya. Hindi na ako matatakot sa mga lobo. Dapat matakot ka pa rin. Matakot ka sa bundok para hindi ka basta sumugod ng padalos-dalos. Tumulong ka sa relief. Ipanatili ang ebidensya. Protektahan ang mga taga na yon. Itatala namin. Hindi ko kailangan ng kahit anong gantimpala. Kung ganoon, ano ang kailangan mo? Kailangang maibalik na malinis ang pangalan ng tatay ko. Hindi na kailangang magtiis sa tingin ng iba ang nanay ko. At saka, huwag nang mapunta ang bundok na ito sa kamay ng taong gaya ni Lindehay. Sisiyasatin at ayusin namin. Linye, akala mo panalo ka na. Ang mga taga-nayon na ito, salamat sa iyo ngayon. Bukas, matatakot na sila sa iyo. Dahil alam nilang may lobo sa tabi mo. Kung matakot man sila sa akin o hindi, hindi yon mahalaga. Ang mahalaga, mula ngayon, matatakot silang gumawa ng masama. Ginamit mo ang posisyon mo bilang pinuno para apihin ang nanay ko ng 10 taon. Ginamit mo ang buong nayon para laitin ang tatay ko ng 10 taon. Ngayon, ikaw naman ang makikinig sa buong nayon. Isang salita lang, ibalik ni Lindehay ang bigas at ang buhay. Isang salita lang, ibalik ni Lindehay ang bigas at ang buhay. Isang salita lang, ibalik ni Lindehay ang bigas at ang buhay. Lian, makukulong din ba ako? Paano ito dapat ayusin? Batay sa mga nagawa mo. Maswerte ka at hindi ka pa napaparusahan. Maswerte ka at hindi ka pa napaparusahan. Maraming beses mong ginulo ang nanay ko. Pero buhay pa rin siya. Noong gabing sinunog mo ang bundok, walang namatay sa apoy. May pagkakataon ka pang sabihin ang totoo hanggang dulo. Mukhang nagsisimula ka ng magbayad sa utang mo sa pamilya ko. Huwag kang gagalaw, hindi pa nauubos ang gamot. Ang tapang mo noong nagliligtas ka ng tao.
Pero pag gamot na ang inumin, takot ka sa pait. Makinig ka sa nanay ko. Talagang sa'yo lang siya nakikinig. Hindi naman sa akin siya nakikinig. Sino pala ang susundin niya? Ang tatay ko. Lumang ugnayan. Nairehistro na ang mga butil sa pribadong imbakan ni Linye. Nakaselyo na ang ebidensya at ang bigas. Ipagpapatuloy ang pamamahagi ng emergency grain ngayon. Unahin ang matatanda, mga bata, at mga may sakit. Nakatulong ang listahang ginawa mo kahapon. May ilang bahay pa sa nayon na hindi pa kumukuha. Bakit ka nahiya? Sa taon ng sakuna, hindi nakakain ng hiya. Kaya pinapunta ko sila ngayon para magtrabaho. Nakatayo lang at naghihintay na malaglag ang bigas sa bibig nila. Halika at buhatin ang troso. Huwag na tayong mag-aksaya ng salita. Ayusin muna ang tulay sa kakahumingi ng tawad. Tiya. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ninakaw ang karne. Hindi ko dapat pinilit ang iyong thumbprint. Hindi ko dapat inagaw ang kuweba. Higit sa lahat, hindi ko dapat sinunog ang bundok gamit ang langis. Alam kong huli na para sabihin ito ngayon. Pero handa akong tumestigo. Lahat ng alam ko, sasabihin ko. Babayaran ko ang dapat kong bayaran. Tinatanggap ko ang parusa ko. Linye, dati lagi kong sinasabing wala kang ama. Ngayon ko lang nalaman. Ako pala ang hindi naturuan ng ama. Hindi mo ako kailangang bigyan ng matatamis na salita. May utang ka sa nanay ko. May utang ka rin sa aking ama at sa bundok na ito. Hindi ako ang magpapatawad para kay Kinshan. Ni para kay Iye. Paano mo haharapin ang sarili mo pagdating ng araw? Salamat po, Ginoo. Hindi kanya kinagat dahil may konsiderasyon siya sa nanay ko. Tinanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Pero tandaan mo, ang taggutom ay hindi palusot sa paggawa ng masama. Mula ngayon, sino man ang muling gumamit sa buong nayon para apihin ang isang pamilya. Ako ang unang hindi papayag. Mula ngayon, bawal galawin dinuman ang likod bundok ng pamilya Lin. Sa tulong ng lugar na ito, muling tayong babangon. Sa bulwagan ng mga ninuno, dapat may nakalaang pwesto para kay Kinshan. Hinintay ni Kinshan ang linyang ito ng 10 taon. Kinshan, may utang ako sa iyo ng isang totoong salita. 10 taon ko na yung utang. Pagkatapos niyan, ako ang magpapatunay para kay Iye. Ako na ang tutulong sa hipag sa mga gawain. Hindi na ako magtatago. Huwag mo lang sabihin sa mga patay. Kahit ang mga buhay nakatingin sa akin, alam ko. Pumunta rin siya para makita si Kinshan. Tay. Bumalik na siya. Higpitan ang lubid sa kaliwa. Pahinga muna tayo. Kapag nabuksan ang tulay, saka lang makakalabas ang matatanda at mga bata. Iyan din ang sinasabi noon ng iyong ama. Palagi niyang sinasabi na kapag bukas ang daan sa bundok, hindi mababarahan ang puso ng tao. Mapapadaan na ang pansamantalang tulay bago maggabi ngayong gabi. Makakapasok na rin ang mga suplay mula sa bayan. May isa pa akong sasabihin. Mula nang madala si Lindehay, kulang ang ngayon ng taong pamilyar sa mga daan sa bundok na tutulong sa pagsagip at pagbabantay sa kabundukan. Sa mga araw na ito, hindi matatag ang bundok. Madaling maaksidente ang mga dayuhan kapag pumapasok sa bundok. Gusto mo bang subukan? Hindi kita pinipilit. Maaari kang tumanggi. Buong buhay na binantayan ng aking ama ang bundok. Noon, kinamumuhian ko ang bundok na ito. Dahil nilamon nito ang aking ama. Pero kalaunan ko lang nalaman. Hindi bundok ang lumamon sa aking ama. Kundi mga tao at nag-iwan pa sa akin ang daan ang bundok. Nag-iwan ito ng mga kuweba at bangin. Ako na ang sasalo, lolo. Ina, sa pagkakataong ito hindi ako pinilit. Ako mismo ang pumili nito. Pansamantalang tagapagbantay ng bundok. Unang itala ang pangalan mo. Ang formal na proseso, asikasuhin na lang sa susunod. Hindi mo na kailangang bigyan ako ng kung anong titulo. Ang karatula sa bungad ng bundok, ako ang maglalagay. Kung hindi mo maintindihan ang huling linyang ito, huwag ka nang pumasok sa bundok. Ako ang magtatayo nito. Kung tabingi, ulitin. Sino man ang gumalaw sa poste na ito, ako ang unang haharang. Unahin mong bantayan ang sarili mo, alam ko. Mula ngayon, ako ang magbabantay sa daang ito. Hindi mo na kailangang magbantay ng mag-isa. Suya, gusto mo bang bumalik sa bundok? Ang pinakakinatatakutan ng iyong ama sa buong buhay niya ay ang mga taong gutom at desperado. Kaya niya itinago ang bigas sa bundok. Hindi para yumaman, kundi para may mailigtas na buhay. Ngayon, naiintindihan mo na rin. Noon, hindi ko maintindihan. Ngayon alam ko na. Ang pagbabantay sa bundok ay hindi pagbabantay sa mga puno at bato, kundi sa puso ng tao. Huwag mo itong sirain para sa akin. Kinikilala ka na niya. Hindi dahil ibinigay sa akin ng aking ama ang bundok na ito. Lolo, alam kong sa bundok talaga siya nababagay.
Noon, palagi niyang isinasabit sa dibdib niya ang plakang ito. Nakasabit na ngayon sa bungad ng bundok. Dapat matuwa siya. Para makita ng lahat ng papasok sa bundok. May mga nagbuwis na ng buhay noon para bantayan ang bundok na ito. Lumabas na ang paunang pasya mula sa itaas. Totoo ang ulat ni Lin Qinshan na kinamkam ang bigas na tulong. Magpapatuloy pa ang formal na pagpapanagot. Maibabalik ang kanyang dangal. Siya ang dapat pasalamatan. At kayo rin. Sabi ng veterinaryo, kaya na niyang maglakad. Pero hindi pa pwedeng tumakbo ng todo. Hintayin munang tuluyang gumaling ang mga sugat. Mas mabuting ibalik siya sa gubat. Sa bundok talaga ang lugar niya. Suya, aalis ka na ba? Para may makain ka sa daan. Mga patakaran sa bundok. Kapag may biyaya, sabay nating pagsaluhan. Linye, mula ngayon, sasama kami sayo. Walang gagalaw sa kahit ano sa kuweba ng Laoli. Kung gagamitin, dapat ayon sa patakaran. Sa susunod na pipili ang nayon ng mga asikaso sa mga gawain. Tignan muna ang puso ng tao. Hindi sa lakas ng sigaw. Hindi sa akin lang ang malalaking patakaran. Kung sino ang nagbabantay, siya lang ang karapat dapat mamuhay na parang tao. Nandito sila para kunin si Xuya. Noon, kapag pinapatunog ito ni Itay, bumabalik ka. Ngayon, pinapatunog ko ito para ihatid ka pauwi. Sige na, sa bundok ka talaga nararapat. Sige na, Xuya. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magbabantay sa bundok. Hindi ko kayang bumitaw, hindi ko kayang bumitaw. Bakit mo siya pinakawalan? Iniligtas niya ang pamilya ko. Hindi para gawing alila ko siya. Siya ang hari ng bundok. Kaya dapat bumalik siya sa bundok. Ganito rin ang sinabi ng tatay mo noon. Sabi niya, ang mga bagay sa bundok ay may buhay na para sa bundok. May isang taong nagligtas sa kanya dati. Hindi para itali siya, kundi para mabuhay siya ng maayos. Ina, mula ngayon hindi na kita hahayaang maapi pa. Maniwala ka sa akin. Ano na ang susunod? Unahin munang ayusin ang bahay, saka ang tulay. Sa huli, ako na ang muling tatahak mag-isa. Hindi lang isa. Nasa bundok siya. Nasa bungad ako ng bundok. Sapat na, pero kailangan pang maghintay ng opisyal na aprobasyon. Pero sa mga araw na ito, sayo muna ang bundok na ito. Ang pagbabantay sa bundok ay hindi basta papel lang. Kapag may panganib, harangin. Kapag may taong makita, tulungan mo. Kapag may masama, isumbong. Tandaan ko. Makaluluwag ang loob ng tatay mo. Linya kuya, ito ang ipinagbilin sa akin ng tatay ko para sayo. Sabi niya kapag papasok sa bundok sa hinaharap. Makinig muna sayo. Kung gusto mo pang pumasok sa bundok sa hinaharap. Kung gusto mong matutong magbantay ng bundok. Matutong igalang muna ang bundok. Paano igalang? Huwag maging sakim, huwag mang-agaw, huwag gumala ng walang direksyon. Kapag may panganib, sumigaw ka at tumawag ng tao. Kapag may mahina, tulungan mo. Natatandaan ko na. Tay. Aakyat na ako sa bundok. Umuwi ka ng maaga para kumain. Sa pagkakataong ito, siguradong babalik ako. Tay. Lumabas na ang totoo. Ina, hindi mo na kailangang lumuhod. Wala nang mga api sa pamilya Lin. Ako na ang magbabantay sa bundok na ito mula ngayon. Sige na. Hindi lumalamon ang bundok na ito ng mabubuting tao. Tanging mga sakim lang ang nilulunok nito.